Alvin, may bago tayong term na kailangan na siguro na maging familiar tayo, no? Hyper-localized thunderstorms. Paano nangyari yon sa Quezon City lang? Na ganun kalakas yung ulan, pero sa ibang karatig syudad, wala namang at all na kahit ambon. Alright, yung nangyari sa Quezon City ay dulot nga ng tinatawag nating localized thunderstorms. When we say localized, ibig sabihin yan, local o specific sa isang general area yung ating mga pag-ulan. Usually yan, nangyayari if maganda yung panahon sa umaga, mainit, and then naiinitan yung moisture sa hangin, at nagkakaroon tayo ng mga high clouds at nabubunga yung ating mga thunderstorm clouds. Ngayon, kung saan matapat yung ating thunderstorms, doon nagkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Based dito sa ating satellite, magbibigay tayo ng example. Yan, nakikita nyo yung kulay red na yan, yan po ay isang thunderstorm clouds. Kung mapapansin mo, yan ay temperature. Hindi po yan cloud height. Ito po ay temperature, nagta-translate lang yan na mas malamig, ibig sabihin mas mataas yung ating clouds. So ito po ay isang thunderstorm. Ngayon, localized yung ulan natin dito sa area ng Bislig. Pero sa mga areas ng Tandag, dito sa Banganga at sa Moncayo, hindi dyan nakakarating yung ating mga pagulan. So nakakonsentrate doon yung ating mga pagulan. So ito ay isang example ng localized thunderstorms na nangyari nung nakaraang Sabado. What is different dun sa nangyari nung nakaraang Sabado is yun nga, yung sinabi ni Ma'am Bianca Perez kanina is 1 in 25 years or tinatawag nating return period. Very unusual na ganun kalakas or ganun karami yung mga pag-ulan na natatanggap natin sa isang thunderstorms. Usually, malakas talaga ang mga pag-ulan pag thunderstorms in a short period of time at nagpapabaha talaga yan. Pero unusual na ganun kalakas siya. So, yung natanggap natin pag-ulan is medyo extraordinary nga. Yes, Sean? Kung titignan natin yung sanhi, no, or yung pinaka-cause nitong mga pag-ulan or nung thunderstorm, ano ba ang pwede nating ituro? Sino? Ang LPA ba? Ang habagat ba? Yung combination ba ng pareho ng LPA at habagat? Last Saturday, meron tayong low pressure area pero malayo naman yon. Meron tayong southwest monsoon o southwesterly winds. Hindi rin siya ganun kalakas pero meron tayong habagat. Usually, ang thunderstorms nangyayari yan anytime, well, since nasa tropics tayo, kahit po wala tayong weather system na malalawak or kagaya nga ng mga low pressure area, meron tayong chance ng mga thunderstorms, lalong-lalo na kapag mainit sa umaga. In the case nung Saturday, meron tayong southwesterly wind flow which is conducive sa production ng thunderstorms, which is warm at moist yung characteristics niyan. So kahit maganda po yung panahon sa umaga or tanghali, usually ganun na nangyayari, tawag natin dyan is afternoon showers at thunderstorms. Tuwing hapon talaga is tumataas yung ating tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorms. So nabubuo yan usually sa umaga pag mainit yung panahon natin. Nagkataon lang meron tayong southwesterly na hangin or habagat nitong Saturday. Although hindi siya ganun kahina, mas mahirap pang i-predict yung mga pag-ulan ng ganito, ng magandang panahon. Mas mahirap i-predict kung gaano karami yung pag-ulan pag magandang panahon sa umaga kasi depende yan sa mabubuong cloudiness or sa kapal ng ulap na mabubuo sa morning hanggang afternoon. At yun nga, bumubuo siya. If hindi na kayang dali nung nabuong cloudiness, yung kanyang mga ulan o yung moisture na dala-dala niya, bubuhos yan usually paghapon at gabi. Yun din ang reason kaya afternoon showers o usually hapon at gabi, yung mga thunderstorms natin dahil nabubuo yan sa umaga. Kailangan po niya ng init ng araw at warm at moist na hangin. Okay, so parang science lesson lang, no? Yung pag sobrang init, magko-condense siya. Pero ano ang maasahan nating weather for this week? Monday pa lang, no? At binabagyo na ang mga pasabog sa Senado. But what can we expect in terms of weather, Alvin? Could this possibly happen again? Alright, meron tayong low pressure area nandito sa east ng Northern Luzon. Nasa dagat naman yan. Pero yung kanyang trough ay nagdadala pa rin ng mataas na tsansa ng pagulan. At thunderstorms, particularly sa mga areas ng Bicol Region, Quezon, dito sa eastern section ng Luzon, kasama dyan ang Aurora. Ang habagat naman, southwest monsoon is nakaka-apekto sa atin sa Metro Manila, kaya maulap ang panahon natin at meron tayong mga scattered rains, ganun din Central Luzon at sa Mimaropa, Western Visayas. Yung mga thunderstorms natin dito sa Northern Luzon, yan ay example ng mga localized na pagulan. Usually maganda ang panahon natin dyan tuwing umaga dahil nandito sa baba yung ating axis ng mga thunderstorms. Again, yung nangyari nung Saturday is unusual. Term nga ng NDRRMO dyan is pambihira or bihira siyang mangyari. So 96.6 millimeters na pagulan in a span of 2 alas 2 hanggang alas 3. So sobrang dami ng pagulan na yan. So again, kung mauulit ba yan,
nagkakaroon tayo ng climate change, umiinit yung ating klima, so napapadalas yung ating mas malalakas na ulan, mas malalakas na bagyo. Pero again, gaya nga ng binanggit ni Ma'am Bianca Perez, yung mga ganyang klaseng conditions or mga events is meron tayong tinatawag na return period, yung 1 in 25 years. So matagal pa po siguro mangyayari yan ulit, kagaya nga ng Undoy, matagal siyang nauulit or hindi siya kaagad nauulit. Pero again, since nagkakaroon tayo ng pag-init ng klima, dumadami po yung ating mga pagulan, lumalakas yung ating mga bagyo, at mag-iingat tayo dahil kapag nagkaka-thunderstorms tayo, sudden downpours po talaga ng malakas na ulan yan in a very short period of time. Kaya nagkakaroon tayo talaga ng pagbaha. And hindi naman din strange, no, na ganitong panahon nga, no? It's only September 1. Normally talaga namang may mga bagyo. Syempre, hinaabangan na natin, no, kung kailan ba papasok yung northwest monsoon or yung hanging amihan. Matagal-tagal pa ba at marami pa ba tayong bagyo in the pipeline, Alvin, na dapat nating paghandaan? Yes, yun, yung ating habagat season, nagsisimula yan usually late May hanggang early June. And then, until September or early October, meron pa tayong southwesterly na hangin or southwest monsoon. Then, from October, coming to November, yan ay nagkakaroon tayo ng transition or nagpapalit na yung ating wind system from habagat to amihan or northeast monsoon. So, nagkakaroon tayo ng unti-unting paglamig or pagbaba ng ating temperature. Pero, yung mga months na yan din, kagaya ng mga bare months nga, September, October, November, since nagkakaroon tayo ng mga high pressure area sa taas at nagkakaroon tayo ng northeasterly na hangin or northeasterly wind flow, yan naman yung mga pagkakataon na mas tumataas ang tsansa ng mga bagyo na nagla-landfall dahil tintulak pababa ng mga high pressure area natin. So, meron pa tayong mga inaasahang bagyo which is mas nagiging delikado pag pumapasok nga ang bare months dahil mas tumataas yung tsansa na magla-landfall yan at mas lumalakas din or kadalasan yung malalakas na bagyo natin is nakukuha natin yan pag mga October, November hanggang December. Okay, mukhang mapapadalas din ang pagtawag namin sa iyo, pero maraming salamat sa iyong update. Alvin Pura, News 5 Weather Specialist.